Hindi ko akalain na ganito pala dito sa UK. Hi Kablabs! 3 years na pala ako dito ngayong April. Ang bilis ng panahon, no? Parang kailan lang nag-a-adjust pa ako. Pero awan ng Diyos, masasabi kong medyo settled na kami. Kahit pala sabihin mong medyo matagal ka na nag-a-abroad, darating pa rin pala ang time na maninibago ka kasi long-term ang investment ang ipinihunan ko dito. So bakit ko nasabi yon? Year 2011, ang first time ko pong mag-abroad, and since then, dire-diretso na po yung pagiging OFW ko. So from Taiwan to Israel, ngayon naman nandito na ako sa UK. Ito lang kasi yung bansa na napuntahan ko na pwede kong dalhin yung family ko. So bawat decision ko ngayon ay long term na. To be honest, nakikita ko nang dito ako tatanda sa UK. Sa laki kasi na pinuhunan ko dito, hindi ko na afford na mag-move the country again at magsimula uli from the scratch. Bakit ko nasabing from the scratch? Kasi nung bagong lipat kami dito, ultimo kutsara, tinidor, unan, kumot, lahat yon kailangan mo i-provide para sa sarili mo at para sa family mo. So kaya nasabi kong nag-invest talaga kami kasi hindi naman biro talaga kapag ka naglabas ka ng pera dito. Sobrang mahal. Kaya masasabi ko parang bagong kasal kami na makisimula talaga from the scratch. And ayun nga, malimit yung marinig sa vlog na ito na malaki yung pinuhunan ko. Kasi let's be honest, ganun talaga yung pinagdaanan ko. And marahil ang iba sa inyo nakarating dito sa UK na walang binayaran ni Singkong Duleng. Walang placement fee kumbaga. Pero kami kasi, kaming mga galing Israel na walang kakilala dito, dumaan po kami sa parang agency na masasabi. Kaya nagbayad kami ng medyo malaking halaga. So hindi biro yung halagang yun. $1,000 kasi ang sinasabi natin dito. At baka aware na rin siguro kayo sa bali-balita na plano nilang i-extend sa 10 to 15 years ang ILR or mas kilala sa tawag na PR or Permanent Residency. Grabe ang lamig! Habang ginagawa ko itong vlog na ito, talagang tiis talaga. Kasi alas 5 na to, alas 5 na, and napakalamig. Gusto ko lang talagang maitawid itong topic na ito kasi nga, nagkaroon ako ng inspiration nung ipinost ko to sa Facebook page ko. And may mga comments doon na itatakel natin sa vlog na ito. Alam nyo ba mga kabilabs, dito ko na nakikita yung sarili kong balang araw makakabili ako ng bahay. Sarili kong bahay dito. Kasi gaya nga sinabi ko kanina, long-term investment ang ipinuhunan ko dito. At nakikita ko yung sarili ko na dito natatanda, dito na tatanggap ng pension, dito na manghihina, and eventually, syempre, iniisip ko pa rin na mag-settle sa Pilipinas kung talagang hindi na kayang magtrabaho. Syempre, naisip ko pa rin na umuwi sa sarili nating bansa. Pero sa isip ko ngayon, habang kaya pa ng katawan natin, so mag-i-stay tayo dito sa UK. Kasi sayang yung opportunities kasi, kaya kailangan nating i-grab sa hirap ng buhay ngayon sa Pilipinas. Hindi ko nakikitang uuwi. Ngayong bata-bata pa ako, ngayong kaya ko pa magtrabaho. Kasi ang UK kasi marami opportunities and yan ang itatakel natin sa vlog na ito. Kaya do subscribe and like this video. So sabi ko kanina na nakikita ko yung sarili ko na makakabili ng bahay pero hindi pa sa ngayon. Siguro in the coming years pa, may mga nagko-comment sa inyo na sayang yung, especially kung ang topic namin na tungkol sa upas sa bahay, sa cost of living, may mga nagko-comment sa inyo na bakit hindi na lang bumili. Madaling sabihin na bumili pero hindi ko pa kasi nakikita yung sarili ko na magtatagal sa lugar na ito. Dahil nasa puso namin ay mag-settle sa countryside which is sa Scotland. Maraming beses ko na nabanggit yun dito sa vlog ko, sa mga vlogs ko previously, na sa Scotland namin gustong mag-settle. So, we're still waiting for the perfect timing ni Lord. Kung bibigyan niya ako ng opportunity na makahanap ng ibang trabaho doon. Kasi hanggat walang opportunity doon, hindi kami makakalipat kasi ako po yung principal sponsor. Ang mga dependent kasi namin, or dependents, madali sila makahanap ng trabaho kasi wala silang sponsorship. Tulad ng asawa ko, madali siya makahanap ng work. Pero ako kasi na principal sponsor, napakahirap kumuha ng trabaho kasi kailangan kong makakuha ng employer na willing magbigay sa akin ng visa. Under visa pa po kasi ang status ko dito. So, hanggat wala pang ILR, mahirapan akong lumipat sa ibang lugar. So, yun yung disadvantage. May nagtanong nga pala sa Facebook page ko po kung nagsisisi daw ba ako lumipat ako dito sa England. Coming from Israel na walang tax,
at buo ang sahod. Buo ang sahod kasi wala po akong binabayarang bahay doon at libre din pagkain gawa ng stay-in. Full-time caregiver po kasi ako doon. Full-time live-in caregiver po kasi ako sa Israel. At sumasahod ng mahigit 100,000 peso. So buo po yun mga kabilabs, hindi po yun nababawasan. In my situation ha, hindi lahat ng caregivers doon ay pare-pareho ng sitwasyon. Aaminin ko, nung bago-bago pa lang ako dito, sobrang sakit bitawan yung pambayad ng bahay kasi nasa 60% kasi ng sahod ko, pambayad pa lang yun sa bahay, wala pa yung mga bills, mga utilities, kuryente, tubig, council tax, wala pa po doon. So nasa 90% ng sahod ko, pambayad ng lahat sa bahay, wala pa yung pagkain namin. Ang laki kasi talaga ng cost of living dito sa UK. And naiisip ko, sana ipon ko na to eh. Bakit pambabayad ko pa sa bahay? Kasi nga, di ba 8 taon po ako sa Israel and hindi naman ako sanay na nagbabayad ng bahay ng ganong kalaking halaga. So sobrang sakit talaga. Ang sakit talagang bitawan yung 60% ng sahod. Pero, on the other hand, kasama ko naman ang family ko dito. Kaya hindi ko solo yung pagbabayad. At long term kasi yung paglipat namin dito. Meaning, may possible na maging permanent resident kami dito. Kaya tiis-tiis muna hanggang hindi pa kami ILR. Marami ako nakakausap mga kabilabs na mga 20 years mahigit na dito, especially sa church. Sabi nila, tiis-tiis lang kayo kasi demanding kami dyan. Bago naman namin narating ito, kasi nakikita kung gaano na sila ka-asenso. Makikita mo at mararamdaman mo naman sa kanila eh. Sabi nila, dumaan din kami sa ganyan. Balang araw, tiis-tiis lang kayo kasi makakaahon din kayo. Napakaganda ng UK, sabi nila. So, yun yung pinangahawakan ko na sila na mga matagal na dito ay, yun yung ina-advise nila. Nangangatal na ako. Mabalik tayo sa tanong ni Kabayan kung nagsisisi daw ba ako. Ito ang sagot ko. To be honest, nakaramdam lang ako ng pagsisisi nung lumabas yung white paper proposal na gagawin ng 10 to 15 years ang ILR. Sobrang disappointed ako. Oo. Kasi namuhunan na ako dito eh. Iniwan ko yung napakaganda kong trabaho sa Israel. Yung mga pamilya ko doon. Pag sinabi kong pamilya, yun yung mga spiritual family ko. Kasi nag-grow pa lang ako kay Lord nung dinala niya ako dito. So sobrang intact or napamahal na ako sa kanila kasi sila yung ginamit ni Lord para mapalapit ako sa Kanya. So, syempre hindi madali na iwanan yung Israel tapos lumipat ka dito and all of a sudden, nung nandito na kami, kasabihin na extend ang ILR. So, bakit ba nakakaiyak yung ILR na yun? Nakakayak yung ILR na yun mga kabilabs kasi ibig sabihin, hindi ako pwedeng lumipat na ibang trabaho na kasi under visa sponsorship pa ako hanggat hindi pa ako ILR. Hindi ka pa permanent resident dito. Under ka pa ng visa sponsorship. So, yung paglipat na ibang trabaho, napakahirap. At yung anak namin, hindi mo na makapag-uni kasi hindi siya pwedeng makapag-apply ng student loan. Kung bago ka pala dito sa UK at mag-uni ka, iba kasi yung college sa uni. Yung college, ang equivalent nun sa ating K-12. And yung college sa atin, pagdating dito uni. So, ang anak ko, nasa college pa siya ngayon. And dapat next year, uni na siya. Or sa susunod na school year ngayong September. Pero dahil nga, bali-balita na ma-extend yung ILR, isa din yun sa nakakaiyak na hindi mo na siya makapag-uni. So, doon ako nakaramdam ng pagsisisi. Doon lang talaga. Pero kung hindi naman ma-extend ang ILR, sobrang thankful ko talaga. Iniisip ko na lang yung opportunity na binigay ni Lord na nandito kami sa UK sama-sama and dito po kasi marami opportunities nakikita namin, ramdam naman namin na basta masipag ka lang at hindi ka mapili sa trabaho, aasenso ka dito and isa yun sa nagustuhan ko dito sa UK. Kaya kung ano man ang mangyari, ma-extend man ang ILR, wala kayong magagawa doon kasi nandito na kami. Kaya nga sinabi ko, hindi na ako pwedeng mag-move sa ibang bansa kasi namuhunan na ako dito. Kung mangingibang bansa uli ako, unang-una yung edad ko, hindi na ako pabata. Yung asawa ko, hindi na rin pabata. At nung binanggit ko sa kanya na ano kaya kung mag-move tayo na ibang bansa, ayaw din niya. So, isa din yung sa mahirap na desisyon. Kaya sabi ko dun sa post ko na
mahirap. Nag-iba yung pananaw ko sa buhay ko nung nalipat ako sa UK kasi dati napakadaling magdesisyon. Pero ngayon kasi, isasaalang mo rin yung desisyon ng partner mo, yung gusto ng anak mo, hindi lang sarili mo. So, dun binago ng UK yung pananaw ko sa buhay na, hey, kasama mo na yung family mo ngayon, hindi ka na pwedeng magdesisyon ng basta-basta ng ikaw lang. Alam mo, hindi ko alam, hindi ko ina-expect na may iyak ako. Kahit na ako'y ngatal na binalabig na kaya ako. Ngatal na ako, pero sabi ko nung isang araw, pangalawang beses ko napunta dito sa dagat. Nung isang araw, maganda-ganda yung weather kasi maaraw. Pero wala ako sa kondisyon. Ngayon kasi, iba. Kaya sabi ko sa inyo, ang hirap mag-vlog kapag wala sa kondisyon. Emotionally, hindi ka prepared. Mahirap ilabas yung emosyon. So, ito yun. Ito yung emosyon na gusto kong ilabas sa inyo. Kaya siguro ako napaiyak din. Kasi nga, alam niyo yung sinacrifice ko eh. Kasama kayo sa bawat journey na pinagdaanan ko mula pa nung nasa Israel ako, nung nag-i-start pa lang ako. And thankful pala ako sa mga kabilabs na hanggang ngayon nandyan pa rin, na nakasubaybay pa rin sa mga journey namin dito sa UK. From Israel to UK, pag nakaka-receive ako ng mga comments na matagal na raw silang nanonood since may Israel journey pa, nakakataba ng puso, syempre. And feeling ko meron tayong connection kasi kilala niyo ako dati pa, nung hindi ko pa kasama yung family ko. Eh, nakikita niyo siguro yung difference ng mag-isa lang ako at kasama ko na yung family ko. Ibang-iba na. Damdam ko naman na iba na. Ibang-iba na yung ako. Ayun, tatapusin ko na to kasi nangangatal na ako. Lagi kong pinagdarasal na sana huwag matuloy yung extension ng ILR namin. Kapag nangyari kasi yun, mahihirapan na ako lumipat sa Scotland. Gaya nga nasabi ko, under pa kasi ako ng visa sponsorship. Kaya hindi madaling makahanap ng ibang trabaho. Siguro naisip ko nga kung hindi ako under ng visa sponsorship, napakadali sigurong magpalipat-lipat ng lugar. Kasi gusto ko naman dito sa wording kung saan ako dinala ni Lord. Pero napakamahal kasi dito ng cost of living. I mean yung bahay, malaking parte kasi yun yung bahay. Yung binabayad kasi namin dito na 1,350, makakita ka sa Scotland ng 600, 700 lang. Eh, yung sahod, pareho lang din naman. Yung opportunity naman, kasi bilang caregiver, kahit nasa ang panig ka ng UK, meron namang caregivers eh. Tsaka si Habi, hindi ko naman pinoproblema si Habi kasi driver siya. So as long as merong Tesco, may mga groceryhan, mabubuhay kami. Alam ko makakahanap siya ng work. Nangangatal na ako. Hindi ko na kaya. Whew. So, bali-balita po na sa autumn maglalabas yung decision nila. So, yung autumn po ay from September to November dito. Kaya, antay-antay lang tayo. So, yung normal po mga kabilabs, after 5 years, pwede ka na mag-apply ng ILR. So, dapat sa January ng 2028, pwede na ako mag-apply. Kaya lang yun nga. Wag sana matuloy. Sana samahan nyo kong mag-pray na sana yung decision na lalabas ay pabor sa aming mga baguhan dito sa UK. Kasi alam ko, hindi lang naman ako yung namuhunan eh. Hindi lang naman ako yung nagsakripisyo. Maraming mga kababayan natin na galing din sa ibang panig ng mundo na sinakripisyo nila yung trabaho nila dati para lumipat dito sa UK. Scam lang pala. Scam lang pala ang 5 years ILR. So, ayun, sana samahan nyo kami mag-pray kahit na matagal na kayo dito sa UK o kahit wala kayo dito sa UK, samahan nyo kami mga kabilabs. Kasi naniniwala ako na kapag marami nagpe-pray, papakinggan tayo ni Lord. Ayun lamang po. And tatapusin ko na itong vlog ko mga kabilabs kasi sobrang katal na ako. Marami pa akong gustong i-share sa inyo. Pero malapit lang naman ako dito sa dagat. Babalik na lang tayo dito. Thank you for watching mga kabilabs. Before we end this video, don't forget to hype this video. Di ba meron yung like, share, and makikita nyo yung hype. Paki-hype naman po mga kabilabs kasi malaking bagay po yung mga hype ninyo, yung like and comments para lumakas uli yung engagement natin. Kasi pag nakikita ni YouTube na malaki yung engagement, nire-recommend niya itong video ko sa ibang mga viewers natin. So sana tulungan nyo po ako mga kabilabs para magpatuloy pa rin tayo dito sa platform na ito. And maraming salamat palagi sa inyong panonood. Hanggang sa muli, marami pa tayong i-share, marami pa tayong kwentuhan kasi tumaas na uli yung sahod namin and parang gusto ko i-share uli sa inyo yung cost of living kasi nabago yung cost of living. Syempre habang tumatagal may mga lessons tayong napagdadaanan, so baka makatulong yun sa inyo at magkaroon kayo ng idea kahit wala kayo dito sa United Kingdom. Thank you for watching. God bless you all. When I think
about His grace, this freedom, something like a woman praise. I'm grateful for the loving that you gave. It's so amazing